Rage on that beat, going crazy. Nagpurma daw. Okay, so mga katiet, so ito yung isa sa magandang area na ating i-explore ngayon dahil accordingly doon sa mga tao na mayroong alam dito sa areang ito na yung history, okay, yung history, yung pinaka importante talaga kung tayo ay mag-i-explore sa isang area. Okay, so yung history talaga yung pinaka-importante. So ngayon, ano bang history dito, katiits? So basically, merong mga tao na meron silang mga lolo o mga tao na may anak doon sa mga inutusan ng mga Hapon na magbaon. Okay, magbaon ng kayamanan. So meron silang mga anak, so mga apo sa tuhod, na kung saan yung mga kwento na yon ay naipasa-pasa sa kanilang mga anak. So yung kwento dito, ka-TH, ay napakaganda. Dahil accordingly, tatlong box na inilagay sa isang bato. So yung ginawa, mga ka-TH, yung bato binutasan tapos yung kasya lang yung tatlong box, yung ammunition box, yung laki. So sabi ng lolo daw niya, kapag lasing daw sila, yun talaga yung kanilang palaging pinag-uusapan. Okay, so dalawa kasi sila, mga katiits, magkaibigan. Okay, so hindi talaga nila malilimutan yung kanilang karanasan during World War II. Okay, so sila ang inutusan para magbaon doon sa tatlong ammunition box na nakalagay sa isang bato. So ngayon, mga katiits, ang nangyari, pagkatapos lagyan ng tatlong box yung bato, tinakpan yung butas, and then yung butas nilagyan ng Japanese word. Yung Japanese word ay hindi na makita sa ibabaw kasi nandoon na sa ilalim, kasi yung bato ay yun nga, binaliktad pagkatapos lagyan ng box. So yun yung sabi doon sa kanyang lolo. Okay, yan o, dito meron siyang detection. So sa lahat ng bato na aming tiningnan, ito lang yung bato na merong detection. Okay, so accordingly dito sa area ito, meron ditong tatlong box na ammunition box na inilagay sa bato. Okay, so meron talagang ito meron talaga siyang detection dito. So ito naman yung right spot doon sa itinuro doon sa tao na merong alam doon sa history sa area. Okay, ito yung tamang spot na sabi niya sa may creek
sa may gilid ng daanan, lumang daanan, meron dong isang bato na binaliktad, at doon sa ilalim meron dong nakalagay na Japanese word na kung saan yung batong iyon, yun na yung nilagyan ng 3 ammunition box. Okay, sabihin natin ammunition box, malaki-laki yan. Sabihin natin sa isang box kasya yung 5 o 10 piraso ng gold bar. Napakalaki na nun. So kahit saang direksyon ay dito pa rin talaga itinuturo. So maraming bato dito ka-TH naming tiningnan, pero sa lahat ng bato dito, ito lang talaga yung merong makukuhang detection sa aura ng gold. So ngayon, tiningnan namin yung bato. Masasabi natin na kakaiba talaga siya kasi yung kanyang hugis, kung titingnan mo dito sa sa ibabaw, ito ay triangle na hugis, and then meron siyang counter sign or supporting sign dito sa likod. Okay, para siyang bunganga na nakaharap dito mismo sa bato. Okay, meron siyang supporting sign dito sa likod. Alam naman natin kapag may item, meron talaga yung sign sa ibabaw. Okay, so ito yung bato na ito mga TH. So dito yan maraming bato. Okay, yan So sa lahat ng bato dito, ito lang talaga yung bato na merong detection. At ito naman yung right spot doon sa sinabi ng kanyang lolo or doon sa tao na merong alam sa history na to. So yun talaga yung pinakamaganda. Kung tayo ay mag-explore, dapat may history sa area. Okay, so dito daw nila binutasan yung bato, tapos nilagyan daw ng Japanese word sa pagkatapos takpan yung butas. And then pagkatapos takpan ng butas, yung butas sa ibabaw ay nilagyan ng Japanese word. And then pagkatapos yung bato ay binaliktad. So yung Japanese word ay nandoon na sa ilalim. So yung kailangan gawin dito ay kailangang baliktarin uli yung bato para makita kung meron nga bang Japanese word doon sa ilalim. Then ngayon kung meron yung Japanese word, so wala na. Yun na yung bato na yun. So isa ito sa napakagandang area, okay, na ini-explore namin ngayon. Japanese word kasi based doon sa kanyang history o sa kwento ng kanyang lolo sa tuwing sila ay lasing ng kanyang kaibigan. Dalawa kasi sila katits na inutusan. So every time na mag-inuman sila, yung kanilang topic ay yun talaga yung kanilang palaging pinag-uusapan, yung kanilang karanasan during the World War II. Okay, so yung kanyang anak ay babae. Okay, so hindi rin siya interesado sa mga ganyang bagay. So ngayon yung naririnig niya palagi yung mga kwento ng kanyang mga ama na karanasan nila during the World War II. Okay, so alam naman natin kapag mga babae na hindi interesado sa mga ganitong bagay ay nakikinig lang yan at hindi sila masyadong magka-interest sa mga ganitong bagay. So ngayon nang makilala ni Katiets yung tao na yun, ay naikwento niya na yung area na ito meron ditong napakagandang history according doon sa kanyang mga ninuno. Okay, dahil sila mismo yung inutusan ng mga Hapon
na magbaon sa mismong bato. So wala naman siyang sign na rock enclose. Yung isa lang talaga sa pinaka tinitingnan namin, yung Japanese word na nakalagay daw sa ilalim, kasi binaliktad yung bato. Ngayon hindi na makita yung word kasi nandoon sa ilalim. Okay, so based dito sa laki ng bato, yung tansya ko dito ay kasyang-kasya naman yung 3 ammunition box, kasi malaki, hugis pyramid, mayroon talagang malaking space dyan sa loob. Hindi naman siya halo, solido naman. So I think kapag mga bato talaga na hindi ginawa or binutasan lamang, ay hindi talaga siya magtunog na halo. Unlike doon sa mga bato na ginawa talaga, manipis lang yung cover sa ibaba, halo kung paluin. Okay, so ito yung isa sa magandang bato na nakita namin. So yan bato na yan sa likod, yan yung sinasabi ko na countersign, ay supporting sign pala. Okay, meron siyang bunganga dito nakaharap sa bato. Yan ay parang bomb sign. Okay, parang isang caution trap, caution sign na nagsasabi na mayroong danger doon sa ilalim. Pero isa sa tinitignan natin is yung mga chemicals nilagay sa isang box. Isa sa mga poisonous gas